Mga kwentong pambata. Ang nagsiselos na kapatid. Maraming taglamig na ang nakalipas sa dakilang kaharian ng Florabella. May dalawang prinsesa na naninirahan doon, sina Renee at Gloria. Gloria, hindi mo ko mahabol! Tingnan natin! Bilis, Dragon, bilis! Yay! Panalo ako! Kahanga-hanga, Rene. Ipinagmamalaki kita. Ama! Ina! Ikaw ay isang bituin, mahal ko. Alam kong mananalo si Renee, kaya ginawa ko ito. Ano ito? Ang pinagsamang fruit crumble at apple straddle. Kumusta ang lasa? Aba! Ang sarap nito. Ang galing mo talaga, mahal ko. Paano mo nagawa ang ganito kahirap na putahe? Lagi kong nakikitang gumagawa si Renee ng mahihirap na bagay. Kaya, gaya ng sabi ni Renee, walang bagay na sobrang hirap basta't pagsisikapan mo. Kita mo, Renee? Tatalunin din kita sa polo. Maghintay ka lang. Yan ang katapangan. Rene, mukhang may matinding kalabang ka na. Tingnan na lang natin kung totoo yan. At ang sarap talaga nito. Ang aking dalawang bituin. Binabati ko po kayo, kamahalan. Si Prinsesa Rene ay tunay na isang bituin. Prinsesa, paano mo napapanatiling ganoong pagtutok? Ako'y... Natikman mo na ba ito? Gawa ito ni Gloria. Sobrang sarap nito. Hindi pa ako nakatikim ng ganito dati. Tikman nyo to. Ang sarap! Ang sarap-sarap! Prinsesa Gloria! Lagi talagang bida ang bunsong kapatid. Oo, mahilig siyang magluto. Lumipas ang panahon at lumaki na ang mga prinsesa. Tatalunin kita ulit, Gloria. Kahanga-hanga, Gloria. Ang ganda nun. Ginagawa ko lang ang ginagawa ni Renee. Mag-focus at mag-concentrate. Renee, anak? Nasaan ang focus mo ngayon? Ako'y? Mas nakatuon ka kay Gloria kaysa sa sarili mong karera. Pero dikit lang naman. Tara na mga anak, may dakilang piging tayo ngayong gabi. Gusto kong kuminang ang aking mga prinsesa gaya ng mga bituin. Kamahalan! Bakit ganon? Ginagaya ko ni Gloria pero mas nagiging magaling siya sa akin. Paano? Huwag kang masyadong malungkot. Hindi ko kayang makita kang ganito. Kumusta ang damit na ito? Hindi ba't darating ang prinsipe ng Murdoch? Alam ko. Sa katunayan, ako na mismo ang bahalang mag-asikaso ng lahat ng dekorasyon. Kamahalan, Kamahalan? napakaganda ng lugar na ito. Ako mismo ang nag-asikaso nito. Oo, ang bihirang mga bulaklak. Ikaw ba ang nagtanim nito? Hindi. May hilig talaga ako magtanim ng mga bulaklak. Eto, Namumulaklak lang minsan bawat 5 taon sa loob ng 3 araw. ngayon ang huling araw nila. Pagdating ng umaga, malalantad na sila. Kaya naisip ko, bakit hindi ko na lang sila dalhin dito? Napaka-interesadong hilig. Ako man ay medyo mahilig din sa paghahalaman. Pwede ba? Oo naman. Ipinatatawag kayo ng inyong ama, mga prinsesa. Mukhang mahalagang bagay ito. Naipaalam na ba kay Gloria? Hindi pa. Huwag mo muna siyang tawagin.
Lutasin mo ang problema ng iyong ama bago pa ang kapatid mo. Pagkatapos mawala ang prinsipe ng Murdoch, huwag rin sanang mawala ang tiwala ng hari. Ama, ano pong nangyayari? Nasaan si Gloria? Narito ako. Narito ako, ama. Nakita kitang pumasok, Renee. Parang malungkot ka. Naparito ako para mangumusta. Anong nangyayari? May mga tulisan sa gubat ng Peredel. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang grupo at palihim sila. Iniisip ko, Magpadala tayo ng maraming ginto sa isang kariton at ang mga hukbo ang magpapanggap ng mga ngalakal. Kapag umatake, dakpin natin sila. Gaya ng sinabi ng anak ko, iyan mismo ang iniisip ko. Ama, gaano kalaki ang grupo? Walang nakakaalam. Paano kung may mga kasapi silang nagtatago sa mga puno? At paano kung atakihin tayo bago papagnakawan sila? Kaya nga may malakas tayong hukbo para dyan, Gloria. Bakit pa natin isasakripisyo ang tauhan natin para sa grupong nagtangkang magnakaw malapit sa makapangyarihang kaharian na gaya ng atin? Dapat alam nilang ginagawa nila. Pero, Anong imumungkahi mo? Paano natin nalaman ang tungkol sa pagnanakaw? Walang laman na kariton at mga nasaktan na tao. Kung ganun, gawin natin ang isang bagay. Ipapaamoy natin ang mga walang laman na kariton gamit ang mga asong mga aso at ipadala sila sa gubat. Tingnan natin kung mahanap nilang mga tulisan. At ang mga ninakaw ay mapapakinabangan lang kung may bibenta nila ito. Maglagay tayo ng mga grupo ng kawal sa mga gilid ng gubat na nakasibilyan lamang at mahigpit na bantayan kung sinong lumalabas mula sa gubat. magtatagal yan. Ngunit ito ay isang walang sablay na paraan. Hanggang hindi sila nahuhuli, hindi natin pahihintulutan ang sino man na dumaan sa gubat. Magandang pag-iisip, Gloria. Ipinagmamalaki kita. Kung hindi ito umubra, wala tayong ibang magagawa kundi ipadala ang hukbo. Bigyan natin ito ng isang linggo. Maaari mo bang gawin yan para kay Prinsesa Renee? Bakit masyado kang nagmamalasakit? Isa ka lang alila! Hindi ako alila. Para na akong ina niya. Isinilang pa lamang siya, ilang oras pa lang nang italaga ako ng reyna na alagaan siya. Pinalaki ko siya para maging reyna. Ngayon, ayaw kong ang mas batang mapagmataas na kapatid niya ang mag-agaw ng kanyang karapatan. Kung yan ang gusto mo, basta makuha ko ang aking ginto. Pero ang dugong maharlikang mahika ay kailangang may dugong maharlika. Sige, dadalhin ko si Prinsesa Renee dito. Kamahalan, Prinsesa Renee, hinahanap kayo ng hari. Nanagap na ang mga tulisan. Talaga ba? Tama ang iniisip mo. Natuntun sila ng mga aso. Wala tayong ni isang taong nasugatan. Mas maganda pa ang iniisip mong paraan kaysa sa amin ni Renee. Salamat, Ama. Sigurado akong kaya rin sanang isipin niya ni Renee. Pero, hindi niya lang naisip ng mabuti. Tigilan mo na ang pagtatangkilik sa akin, Gloria. Kunin mo na lahat ng mga papuri. Ano ang problema niyo? Hindi ako sapat. Natalo na naman ako sa nakababata kong kapatid. Hindi ko magawa ang tama. Isa akong talunan. Hindi kita kayang makita na ganito, Prinsesa. Pakiusap. Tingnan mo, may kilala akong makakatulong sa'yo. Maaari ka bang sumama sa akin, Prinsesa? Maayos natin to! Alam mo ba yan? Kapatid ko siya. At ang iyong malaking kakompetensya. Prinsesa, kaya niyang gumawa ng isang gayuma para ikaw ang mapiling prinsesa ng hari. Paano? Gagawing hangal si Prinsesa Gloria gamit itong gayuma. Para hindi gumana ang mga plano ni Gloria. Hindi ko kayang gawin yan sa kanya. Tatagal lang ang epekto ng gayuma ng 6 na buwan. Pagkatapos ng panahong iyon, mawawala ang tiwala ng hari kay Gloria. Kunin mo na, hindi ito panghabang buhay. Sapat lang para ikaw ang maging reyna. Kunin mo na. Ihalo mo sa gatas at siguraduhin mainom niya ang gayuma sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang swerte! Ngayon ang gabing yan. Gloria, pagod ka yata. Grabe ang pagtatrabaho ko sa hardin. Bago ang pulong kay Murdoch sa susunod na buwan. Sinusubukan kong magtanim ng mga pambihirang bulaklak. Ah, ikaw talaga at ang prinsipe ng Murdoch.
tingnan mo, may ginawa ako para sa'yo. Isang inuming pampasigla. Salamat! Ang hari ng Sanders ay gustong lumagda ng kasunduan sa atin. Ano sa tingin mo? Ama, mas mabuti ang kasunduan kaysa sa tigmaan. Pero, hindi dapat tayo magtiwala. Kaya kahit lumagda tayo, dapat pa rin tayong maging handa sa digmaan. Tama ka. Gloria, ano sa tingin mo? Walang kasunduan, walang digmaan, pero salo-salo at sayawan lang. Ano? Masarap na pagkain ang lunas sa lahat ng kasamaan. Gloria, sa tingin mo ba laro ito? Hindi! Kasunduan! Anong nangyayari sa kanya? Anong ginagawa niya? Gloria, ako'y nadismaya sa'yo. Pinabati kita! Renee, panalo ka! Isa itong karangalan na matalo sa'yo. Ate ko, mahal kita! Rene, mahal ko, ayos ka lang ba? Ama, ilang beses na akong natatalo kay Gloria. Siya ang nananalo sa polo. Mas magaling ang mga ideya niya. Siguradong nadismaya po kayo sa akin. Nadismaya? Sa'yo? Mahal kong anak, ang matalo ng ilang segundo o ilang pulgada ay hindi nangangahulog ang talunan ka. Sa katunayan, ipinagmamalaki ko ang buong puso mo sa pagtuturo at pagbabahagi ng iyong galing sa kapatid mo. Ang isang hari o reyna ay hindi kailangan laging may pinakamahusay na ideya o alam ang lahat. Ang tunay na mahalaga ay ang marunong magtiwala sa tamang tao. Hindi kami kailanman madidismaya sa iyo. Gusto kong bawiin ang gayuma. Ituro mo sa akin kung paano. Pana, kapag pinakawalan na, hindi na may babalik. Pakiusap. Dapat may paraan pa. May isang paraan. Sabihin mo, gagawin ko ang kahit ano. Kailangan mong ikaw mismo ang tumanggap ng bisa ng gayuma. Ibig sabihin, ikaw ang magiging hangal at baka mas matagal pa sa 6 na buwan. Ayos lang. Iinumin ko. Sigurado ka ba? Oo, ibigay mo sa akin ang gayuma. Uminom ka ba niyan? Sabihin mo! Gloria! Hindi mo kailangan gawin ito. Hindi ko ininom ang gayumang binigay mo sa akin. Ano? Hindi ko ininom. Alam kong galit ka nang manalo ako sa polo. Nang sumayaw ako kasama ang prinsipe ng Mordok, pati nung pinili ni Ama ang ideya ko kaysa sa'yo. Sa gabing yun, nakita kong palihim na lumabas si Arsla sa palasyo. Kaya, pinasundan ko siya. Nang nakita kong nanginginig ang kamay mo habang iniaabot sa akin ang inumin, alam kong may mali. Kaya hindi ko ininom ang gayuma, pero nagkunwari akong ginawa ko. Bakit hindi mo sinabi sa kahit sino? Dahil sigurado akong ginawa mo lang yun dahil sa galit. Alam kong hindi kakayanin ng ate ko na makita akong nahihirapan. At tama ako. Oh, Gloria, patawarin mo ko. Sobrang desperado ko na. Imbis na pagbutihin ko ang sarili kong kakayanan, mas pinili kong pagtuon ng pansin kung paano kita matatalo. Kalimutan mo na yun. Mahal kita. Mahal din kita. Patawarin mo ko. Ang selos ang pinakamasamang damdamin na pwedeng maramdaman ng isang tao. Sinisira nito ang lahat. Sobrang nagsisisi ako. Mula noong araw na yon, natutunan ni Renee na mas magiging magaling siya kapag nakatuon siya sa sariling kakayahan sa halip na makipagkumpetensya ng walang dahilan sa kapatid niya. May kanya-kanyang galing ang magkapatid. Pero pag magkasama, perpekto sila. Ang selos ay isang normal na damdamin ng tao. Lahat tayo'y nakakaranas niyan minsan at ayos lang yun. Ang tunay na mahalaga ay kung paano natin ito pinoproseso.
Papalaguin ba natin ito bilang kapaitan o gagamitin natin para makilala ang ating sarili? Lahat tayo ay may galing sa kanya-kanyang paraan. At kapag may ibang nagniningning sa paraan na hindi natin kayang gawin, hindi ibig sabihin noon na tayo'y nabigo. Ang ibig sabihin lang, natagpuan na nila ang para sa kanila at dapat maging masaya tayo doon. Ang kompetisyon ay maganda. Yun ay kung nagbibigay ito ng inspirasyon para tayo'y umunlad, hindi yung nakakalimutan natin ang sarili nating halaga. Dahil sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung sino ang mas nagdiningning, kundi kung paano tayo sabay-sabay aangat.